Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Sa bahagi ng daigdig na may sikat ng araw at magandang gabi sa rehiyon ng araw na kung saan nakikita natin ang mga bituin at magandang buhay po sa lahat ng tao. So bakit po natin napag-usapan ng buhay? Dahil napapag-usapan din ang kamatayan. Okay? At yan po ay nababanggit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang liham. So, ang liham na ito ay tinatawag natin na last farewell. At sinasabi ng marami na ito daw ay tula. Hindi naman binabanggit nila kung saan specific na tula. Tula ba ito ng kaharian? Tula ba ito ng lahi? Okay? O ito ba ay awit at panalangin? So, sino bang nagsasabi ng totoo? So, ang tanging makakapagsalita lang yan ay yung nabuhay na tao kung ano yung kanyang mithiin, ano yung kanyang layunin, ano yung gusto niyang maiparamdam sa atin at maipakita. Okay? Katotohanan ba yun? O yun ay isang ilusyon? Okay? So, dito, sinasalaysay ni Dr. Jose Rizal ang buhay at kamatayan. So, kasi, pag-usapan natin ngayon ay mayroong 4 na kaharian sa langit. Okay. Ano-ano ang mga kahariang iyon? Okay. Kasi kinakailangan maging malawak ang ating pangunawa. Kaya, pagpaumanhin po ninyo kung maging topic ay relihiyon. Sapagkat kahit na kayo ay sabihin natin politicians o isang religious o isang normal na tao o isang may pinaglalaban na ideolohiya, ay meron din kayong Diyos. Lahat ay may Diyos. So, ibig sabihin, lahat ay may buhay, lahat ay may kamatayan. Okay? At ano ang pinakikita sa ating buhay, sa ating pagkamatay? Ano yung pinakikita na dapat natin ipakita doon sa darating na panahon? Yung paglipas natin, ano yung dapat makagisnan? Ano yung dapat ang mga anak natin sa inaharap ay mamulat sila? So, ano ba yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na okay, I'll go where faith does not kill. Lilisan siya na kung saan dapat sa bansa niya o sa kaharian niya, ano man yung kinikilala niyang kaharian, dahil meron tayong tinatawag na 4 na mga kaharian. So, yung major lang ang ginawa natin topic. May mga ibang kaharian pa. Merong kaharian na mga sinasabing kulto. So, di na natin muna itatopic yun. Yung major na kaharian na makikita natin sa buong mundo na gumagawa ng kanilang kasaysayan. Ano ba itong sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Gumawa ba siya ng kasaysayan o yan ay yung mga nakita niyang kasaysayan na dati na at hindi magbabago? Okay? So, sabi ni Dr. Jose Rizal, alam naman natin, kung hindi niyo pa nababasa itong Last Farewell, ang kanya sinusulat ay inihalin tulad niya sa kanyang buhay at sa kanyang kamatayan na bago siya mamatay, ay hindi daw magbabago ang kalangitan, yung kulay noon. So, ibig sabihin, kulay noon, yung time, space, and distance. O yung sinasabi natin, region of the sun and heaven. So, magbabago ba yon? Okay?
So, yun ang sinasabi natin. So, sinasabi niya na ang kanyang mithiin, no, ay hindi para sa isang organisasyon. Okay? Ito ay hindi para sa reliyon. No? Ito ay hindi sa anumang ideolohiya, na orally ay nilikha ng ating mga magulang, no? After na dumami na ang tao, no? So, ibig sabihin na nung kukunti pa lang ang tao, no? Noong 6 million pa lang ang populations ng Pilipinas during the time of Dr. Jose Rizal. Okay, so, ang sinasabi niya dito ay, ang kanyang sulat na ito ay matatagpuan mo na pinapahiwatig niya kung ano yung dapat niyang makitang bansa. No? Sabi niya, siya ay may bansa na mapanalangin sa ating Diyos. Okay, so ibig sabihin, ang sinasabi niyang bansa ay naniniwala sa Diyos na Diyos ang ating sandigan ng paniniwala at ng karunungan at ng ating pananampalataya. Yun ang sinasabi niya. So, ang gusto niya, pinakamahalaga dito ay dapat maghari ang Diyos dito sa sinasabi niyang bansa na kung saan ito lang ang kanyang iniidolo o hinahangaan. Saan niya hinahangaan? Sa mga nilikha ng Diyos sa kalangitan. No? Yung sinasabing sa region of the sun. Okay? At hindi lang basta sa region of the sun, kundi hinahangaan niya ang ating bansa sa dagat ng malayong silangan. So when we talk about malayong silangan, we are talking about the Eastern Hemisphere, beginning from the Greenwich Mean Time or the UTC time o yung tinatawag natin prime meridian, and then babagtasin mo yung linya ng equatorial line going to the east. Okay? So, sasapitin mo na ang Pilipinas ay makikita mo. No? Saan mo makikita? So, sasabihin ulit natin para malinawan ang ating mga taga-pakinig. So, kailangan kasi na maintindihan ng mga Pilipino kung ano yung ipinakikita niya. At yun namang pinakikita ng ating mga reliyon o yung pinakikita ng ideolohiyang komunista. So, pag sinasabi natin mga reliyon, ay ano yung pinakikita nila, So, sinasabi nila na at yun ang pinagtatalunan, na pinakikita sa atin na dapat natin makilala, Ano ba yung pinagtatalunan, So, pinagtatalunan nila, sa panahon ni Marcos o sa panahon ni sino ito? Si Emilio Aguinaldo, yung June 12, 1898, na kung saan ang Pilipinas ay naging bayan, ng Fujian village, Fujian ancestors na si Domingo Lamco. Okay, so mula noon ay pinagtatalunan na kung sino ang magiging national hero ng Pilipinas. Ang sabi ng mga Muslim nating kapatid na Pilipino, so when we talk about Muslim, we're talking about religion, na sila Lapu-Lapu daw dyan sa South ay isang Muslim o isang tausog. So, nalilito na sila. At ang gobyerno natin ay nalilito. So, ang ginawa niyang tausog. Sabi naman ng totoong historian, siya naman daw ay Cebuano. So, they are testing the water. So, sino ba yung si Lapu-Lapu? Hindi nila alam. Sabi nila Muslim. Sabi nila tausog. Hindi nila makita talaga ang Pilipinas kahit sa salita. Sila Lapu-Lapu isang Pilipino. Okay, para matapos ng lahat. Ngayon, ang sabi naman ng mga komunista, yung ideolohiya na
Galing din sa China ay si Dr. Jose Rizal, apo ng China at siya ay hindi isang Pilipino sa kasaysayan ng rehiyon ng araw. Ano? So, paliwanag na sinasabi dito na ang Pilipinas sa panahon ni Duterte ay walang national hero na nakita sila na kahit sinong tao sa Pilipinas na bayani na merong kasaysayan na naging siya ay Pilipino. No? So sa mga katuwid siya ay isang inchik na naging bayani ng China mula sa kanyang ama na si Domingo lang po. Yan, ibig nila sabihin. Ano? So lagi naman simple na pabor sa kanila yan. So, yun ang sinasabi natin. Ano? So sa atin naman mga nakagista natin na mga Catholic, pinagtatanggol natin siya. No, hindi. Si Jose Rizal ay isang Kristiyano. So, sino ba talaga si, Kristiyano ba siya? O Muslim, si Dr. Jose Rizal? Nagkakagulo na ang buong mundo sa atin. Dahil lang lamang sa national hero. So, ganun din, si Marcos, mula nung maluklok si Marcos hanggang kay Duterte, pinagtatalon-talunan na kung sino ang national hero. Sinasabi nila na si People's Liberation Army General Yepe ay kinakailangan din maging hero dahil dito rin pinanganak sa Pilipinas diyan sa Tayabas at ikinaglaban niya ang Pilipinas bilang bayan ng Pujian ancestors. So, yun po ang nakalagay ngayon. So, si Luis Tarok sa kasalukuyan ay ginawa na rin po nating national hero ng Pilipinas na kung saan siya ay isang mamamatay tao at isang kriminal, sa panahon ni Duterte ay lahat yan ay ginagawang hero dahil nakipaglaban din daw sa Hapon. Dahil tawag sa kanila ay Hukbalahap at yan, si Hukbalahap na yan ay binigyan ng pardon ni Ferdinand Marcos na si Ferdinand Marcos ayon sa kanila ay apo daw sila ni Limahong. Na si Limahong ay pumatay din ng maraming tao diyan sa baybayin ng Parañaque. At nakalaban pa ni Don Gallo, 1574. Twice niyang sinalakay ang gobyerno ng Spain. So sa panahon ngayon ay kinakalaban naman ng China ang Pilipinas at inukupan niya ang teritoryo ng Pilipinas diyan sa Scarborough Shoal sa pagpapatotoo na upang patunayan na meron siyang sovereignty at historic rights dito sa bansang Pilipinas sapagkat ang founding father doon ng Pilipinas ay ang genealogy of Fujian province na galing dyan sa Henan, China, dyan sa central or center of China, center of geography of the map of the People's Liberation Army nation, dyan sa Asia, sinasabi natin na Orient, sa silangan, So, sa mga bansang silangan, dyan matagpo ang China at ang Pilipinas. Kaya lang may pagkakaiba, ang China ay wala sa dagat at ang Pilipinas ay wala sa China. So, yun po ang pagkakaiba. So, yun po ang ating pinag-uusapan dito, mga kaharian ng ilusyon, kaharian ng katotohanan, kaharian ng reliyon, at kaharian ng ibang mga naging, yung sinasabi natin, kalimutan natin mga kulto. So, ang patutunayan po natin, ano ba ang totoo, yung mga kulto o yung mga reliyon o yung may mga ideolohiya na komunismo. Okay? So, sapagkat kailangan makita natin, nakapattern ba ang lahat doon sa sinasabi ng ating pambansang bayani. Okay, so sino pa yung national hero ng Pilipinas na napansin natin? Bukod kay General Yepe. Yun. Ginawa ring national hero itong si Marcos, At saka si Aquino. Okay? Si Benigno Aquino. Okay, so kung matatanda natin, 1986, nagpatalbuhan sila. Pero sa kauli-ulihan ay naging magkaibigan ulit sila pagdating sa libingan. So, ang pinag-uusapan ay libingan, mga patay, at mga buhay. Sino ba talaga ang patay at sino ba talaga ang buhay na dapat kilalanin
sa rehiyon ng araw. Sapagkat ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, lahat ay nasa rehiyon ng araw. No? So when we talk about region of the sun, we're talking about the solar system, at sapagkat siya po ang nagpapatakbo ng ating buhay, siya ang nagpapatakbo ng panahon, kung gaano tayo katagal, tungkol sa weather, at yun po ay tungkol sa celestial navigation, sa terrestrial navigation, and measurement of time, space, and distance. Maging yan ay sa astronomy, o sinasabi natin sa cosmology, o ano pa mang mga scientific term na ginagamit nila para pag-aralan ang sinasabing kaharian ng langit. Okay, so dadako na po tayo dun sa ating gustong maipaliwanag na meron tayong mga kaharian. Okay, so dito, hindi naman natin pag-uusapan ng kaharian ng langit, no? So ang pag-uusapan muna natin ay paano nakarating tayo dito sa panahon ni Duterte, ano? So ibig sabihin na kailangan ma-identify natin kung anong ibig sabihin ng symbolism na to sa kaharian ng ideolohiya ng Pujian genealogy. Sapagkat ito, si Duterte, alam natin ay leader siya ng Pujian genealogy, at ito rin ay leader ng Pujian genealogy. Dahil pares po silang taga Pujian province, si Aquino at si Arroyo at si Duterte, ano? At lahat ng pumupunta diyan sa Xiamen o sa Xinjiang na presidente ng Pilipinas tulad ni Emilio Aguinaldo, no? Si Cory Aquino, okay, sino pa? Itong si Air Estrada, ano? Nanggaling yan dyan. At sila ang gumagawa ng kasaysayan mula pa noon. Ano? Kasama rin dyan si General Yepe at saka si Jose Maresiso, no? Si Sencho Villar. So maraming mga taga-Pujian, China, no? At sinasabi na si Fidel V. Ramos ay galing din dyan sa China, at kinukwento niya yung 600 years of Sultanate of Sulu na pag-navigate o pag-explore ng Pilipinas, galing din sa may Sabah o Borneo, dyan sa Mindanao, hanggang sa pumunta na naman sa Xiamen, ano? Laging ang port of call ay Xiamen, ano? So ang Xiamen, ang old name po niya ay Amoy, ano? So yung Amoy ay sinasabi ng gateway of pirates, ano? Siya yung pinakang portal, no? Sa pumapasok yung mga alien, yung mga limahong, ano? Yung mga tod limahong diyan pumapasok, ano? Portal yan. Diyan nag-appear, diyan nag-disappear. Okay, lahat diyan na ini-smuggle, ano? So sabihin, lahat yan dinadala. O na sinasabi nila market, o yung sinasabi nila na business, ano? Yung Chamber of Commerce, diyan dinadala. Okay. Then pagkagaling diyan sa Amoy o sa Xiamen City, saka yun in-spread sa buong yung People's Liberation Army network, o sinasabi natin, a modern term na yun. Yun yung mga dynasty ng panahon, ibig ko sabihin, no? Sing dynasty, kung ano-anong kasaysayan nila ng mga 3,000 years ago na sinasabi nila, gusto lang patunayan. Ano? So, dako tayo doon sa kaharian na yan, paanong itong logo na ito na sa isip ng Pangulong Pilipinas, o sinasabi natin Presidential Seal at saka Vice Presidential Seal, no? So, yan ay nakikita natin na pagpapatunay na sila ay ruling class na Pilipinas, ano? At ituturing natin na kasaysayan niya ng mga taong yan mula nang sila ay mapunta dito sa Pilipinas. Okay, so from the time of Emilio Aguinaldo, June 12, 1898, yung sinasabing Independence Day, ay nandiyan na sila para ipaglaban yung sinasabing bayan ng Pujian genealogy, na kung saan si Dr. Jose Rizal ay kabilang nila na dumating sa Pilipinas bilang isang immigrant, sapagkat itong si Domingo Lamco, ang pinakamahalagang kasaysayan ng China,
dito sa Pilipinas, na yun ang sinasabi nilang shared ng China na kasaysayan ng Pilipinas dito sa rehiyon ng araw. No? So, makikita natin na kumbaga ay utang na loob natin sa China na kung wala si Jose Rizal ay wala tayong kalayaan sa kalangitan. Ano? Dito sinasabing Eden. So, totoo ba yung lahat? At yun ang ating i-explore. Yung mundo ng reliyon at mundo ng katotohanan, mundo ng ideolohiya, at mundo ng mga espiritu, kaluluwa ng tao na nabuhay at sumaksi sa usaping historical and legal title ng bawat kaharian. At sinasabi natin, 4 na kaharian na makikita natin na nandito sa Pilipinas na ipinapaliwanag nila. Okay, so, dako ulit tayo doon sa sinasabi natin, paano ba tayo nakarating doon sa sinasabing bayang magiliw, ano? Bakit tinawag na ang Pilipinas ay magiliw na bayan? Yan ba ay sinabi ni Dr. Jose Rizal bago siya namatay? O yung salitang ang Pilipinas ay magiliw na bayan ay nangyari from June 12, 1898 hanggang sa kasalukuyan upang tayo ay hindi makabalik sa pinanggalingan. So, napakalaga na alam natin yung pinanggalingan sapagkat kung hindi natin alam ang pinanggalingan, hindi tayo makakarating, hindi natin makikita ang ating sarili, kundi ang makikita natin ay dayuhan, no? Nandun nakaluklok sa ating bahay na itinuturing nila na inaarkilahan lang natin. Okay, so dadako na tayo. Okay, ano ba yung sinasabi ng si Rizal na ito yata? Okay, Filipino civilization. Okay, kasi mahalaga yan na nasabi ng si Rizal, sino man sa ating Pilipino man, Amerikano, Chinese, o lahat ng mga tao sa mundo, ano sinasabi niya? Sino man daw na hindi umiibig sa kanyang sariling salita ay higit pa ang hayop sa mabahong isda. No? So, napakalalim ng salitang yan. Ano? So, ito ay pakikita natin kung ano yung sinasabi smelly fish. Ano? Siya ay sinasabi natin analogy o yung sinasabi natin ay tawag dito yung pinapatamaan natin sila o yung ba ay sinasabi natin ay parable. Okay? O yan ay pagkundina, no? Sa isang logo o protesta, no? Sa isang logo o symbolism na umaapi sa tao mula pa noong pasimula hanggang ngayon. Okay? So, yung isdang yan ay mabaho, no? Mabahong hayop, no? Ano ba yan? Tao ba yan? Kasi meron daw animal na tao, di ba? So, meron ding isda na tao, no? So, totoo ba na yun ay isda o yun ay totoong tao o yun talaga ay animal na tao? So, maraming symbolism, ano? So, na ginagamit ang isang matalinong tao upang maging protesta laban doon sa mga taong kanyang binabanggit na nagpapahirap sa bansa ng kanyang Diyos. Ano? So papaalam po natin yan. No? So, ganon. So, ang mga Pilipino, sabi ni Dr. Jose Rizal, existing na ng panahon niya. Ano? So, kaya sinasabi natin na paulit-ulit niya sinasabi nung nabubuhay pa siya na may Pilipino. No? So, ibig sabihin na hindi totoo yung walang Pilipino. No? Kasi siya mismo ang nagsasabi. So, ibig sabihin, itong si Duterte talaga na isang, kumbaga ay immigrant na mangmang, ano, walang alam. Kasi, bakit niya sasabihin, wala daw Pilipino, kailangan na daw maging maharlika na tayo. Ganon din na sinasabi ni Duterte, di ba? At saka si Marcos, no, isa lang.
At yung ABS-CBN siya nagbo-broadcast at saka iba pang mga Chinese-Filipino na broadcasting station nandito sa Pilipinas, na nakukuha ng franchise para karoon ng TV station saka ng radio station. Sabi nila ay ano ba yung sinasabi niya? Dapat daw ay palitan na ang pangalan ng Pilipinas. No? So, pinalitan niya, mawalan talaga tayo ng citizenship sa langit. At hindi magkakatotoo, mawawala lahat yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, mabuburo lahat. So, meaning na ang inuunong nitong mga taong ito ay yung kanilang ancestors at hindi yung totoong sinabi ng si Rizal. Sa madalit sabi, itong mga taong ito, bagong immigrants lang, kararating lang sa Pilipinas na kiniklaim ang teritoryo ng Pilipinas bilang kanilang inheritance dahil akala nila nung dumating sila sa Pilipinas ay nauna yung ancestors nila. So, yun pinatutunan nila. So, tayo mga kaibigan lang na huling dumating, So, ganun. So, punta tayo doon sinasabing kaharian. So, ano ba yung sinasabing mga kaharian yun? Yung four kingdoms, So, ito ay four kingdoms kasi plural, So, tayo hindi sanay sa English, kaya pag nagsulat tayo, marami tayong mga error, kaya pag nagsasalita tayo, Pero bagamat gano'n na tayo nagkakaroon error, ay sa natural na kumbaga ay paliwanagan, na ipapaliwanag din naman natin yung mga bagay na hindi naintindihan ng napakarami. At yun ay hindi naman natin sinasabing galing sa atin, hindi na binigay ng ating Diyos, At yan ay galing din, ipinasa rin yan kay Dr. Rizal, at yung karunungan yan ay naintindihan natin na galing sa Diyos, na binigay sa Kanya, na ipasa lang sa atin at naunawaan lang natin. Kaya sabi nga, kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay tayo ay matututo ng mga batas ng kaharian sa langit. So yun sinasabi natin. So we're talking about kingdom in heaven, we're talking about kingdom of man on earth. Yung sinasabi sa Matthew 4:1-11. Matthew chapter 4, verse 1-11. So we're talking about heavenly and we're talking about religions, and we have to talk about yung sinasabi natin, ideology, okay? Founded by human, na gusto nilang i-implement sa buong mundo, Yung sinasabi, imperialism, So, kasi marami tayong sinasabing imperialism, So, sino bang nauna na naging gumawa ng kaharian ng tao? Okay? So, ipapaliwanag muna natin yun. Kasi kailangan magsimula tayo sa simula. Pero yung shortcut. Okay, so, umpisa natin. Sige lang po. Okay. Okay, patuloy po tayo at tayo magpapatugtog lang habang tayo nagpapatakbo ng isang program na napakahalaga para matuntun natin yung sinasabing beginning, Kasi pag sinabing beginning, we will start from the foundation of the world, Kasi hindi natin maintindihan ang pinagmulan natin yung pagkatao kung hindi natin bibigkasin o alamin kung saan talaga tayo nagmula. Okay? So, wait for a while. Okay, tuloy po tayo. So, ito po yung sinasabi natin kanina pa, na maliwanag na sinasabi ng Hebrew Scripture, So, tinatawag po natin itong Hebrew Scripture kasi ito po ay sulat na foundation ng lahat ng reliyon, So, sa Hebrew Scripture, pag sinabing Hebrew Scripture, ay liham yan ng Diyos, o yan ay salita ng Diyos na ipinasulat kay Moses, And then, pagdating dito sa New Testament, isinulat ng tao, kung anong nangyari doon sa panahon ni Moses hanggang sa dumating si Kristo, o kaya sinasabi natin Isa,
Okay? So, sinasabi natin na ito ay sulat ng mga propeta, ito ay sulat ng mga tao. Okay? So, papaliwanag natin kung hanggang saan nagmula ang tao at hanggang saan nagmula ang tao. At saan nagsimula ang reliyon, and nagsimula ang hanggang sa magpunta tayo sa ideolohiya. No? Yung sabihin, gagawa ka ng theory, ipo-formulate nyo, and then gagawa ka ng bagong empire sa buong planeta. At sasabihin mo, dapat doon sumuko ang tao. Okay? So pagtuloy natin, sa una pa lang, okay, ang foundation ng lahat, no? Maging yan ay communism, kasi may Diyos din ang communism, no? Ang communism ay, ang sinasamba nilang Diyos ay ang kanilang ancestors, no? Yung dugo nila, yung pinagmula ng dugo nila, no? Kaya mapansin natin na si Aquino ay taga Xiamen, ang sinasamba niya, ang reliyon niya, no, ay sambahin ang kanyang ancestors. Doon siya nagmula. Yun ang nililingon niya. Kaya di ba sabi ni Dr. Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makakaparoon sa karoroonan. Since na ang gumawa ng kasaysayan yan ay mula noong June 12, 1898 na si Emilio Aguinaldo at itong si lahat ng mga presidente mula June 12, 1898 hanggang kay Duterte ay lumilingon ay sa genealogy of Chinese ancestors. At yun ang sinasabi nila na founding father ng Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin, God din siya. Siya, kaya niyang lalangin yung sinasabi langit at lupa at dagat at kaluluwa ng tao. No? So, yun ang pagkaiba, no? So, nasusukat naman natin kung alin ang totoo. Diba? So, sa mga tao, alam naman natin na kaya natin gumawa ng tao. Okay? Nakahawig natin sa pamagitan ng genealogy. No? So, pwede yun. Ano? So sinasamba nila yun. Yun ang ano. Pero sinasabi natin na sa ating mga Kristiyano o sa reliyon o sinasabi natin sa tao, ano, ay ang paniniwala ng so yun yung sinasabi pang-apat na kaharian. Ano, yung komunismo. Okay? So yun yung tatlong kaharian. Ang unang kaharian, itinatag ng Diyos. Ang pangalawang kaharian at pangatlong kaharian, itinatag ng tao. Okay? At yun ang pinag-usapan natin, apat na yan. So, doon muna tayo sa foundation kasi doon naniniwala yung Islam, doon naniniwala ang Kristyanismo, maliban doon sa komunismo. Kasi sa komunismo, ang gusto niya sumuko ay yung taong nilalang ng Diyos at saka yung nilalang ng tao na kanilang mga kaharian. Ano? So, ang kaharian ng reliyon ng Kristyanismo, okay, meron din yung sariling mapa at may mga tao din yan. Ano? Ganon din yung Islam. Ano? At yan ay umabot dito sa Pilipinas. Yung sabi na ipapangaral hanggang kahuli-hulihan ng lupa ay nakarating nga dito sa malayong silangan. No? Sa mga pulo ng lupa. Yun yung sinasabi ni Isa o ni Jesus. Ano? Nakabot dito. So kaya nga nahati ang Pilipinas. Ang South ay naging Muslim at ang North ay naging Islam. So alin ba ang totoong kaharian? So nakisawsaw itong komunismo. Gusto niya siyang sambahin ng Kristyanismo at ng Islam. No? So, ayaw naman pumalang dalawa. Pero pagdating sa China, ikukulong ang Islam at saka Kristiyano. So, ganun ang yan. So, nagkakaroon sa mga misunderstanding, no, ng way of worship or way of belief na yung kanilang pananaw, no, sa bawat isa. Okay? So, kasi ang komunismo may pananaw din na against sa Kristyanismo. At meron din siyang pananaw na against sa Islam. Di ba? Ikaw nga, nagpapatayan kayo dyan eh. Di ba? Parehas kayong Muslim, Sunni at saka Shia. Bakit kami? Sabi niya. Tiyan mo, Kristiyano. Di ba nagpapatayan ng Kristiyano ka Muslim? Bakit kami? Di ba? So, mas magaling kami sa amin. Mas mahusay kami pumatay. Bumurahin namin ang lahi ninyo. Di ba? Ipasok kayo namin sa dugo, pati yung region of the sun, ubos kayo. Samba kayo sa amin. So, pagalingan na sila, di ba, kaya mo nga itong mga Katoliko, sinasamba niya yung kahoy, di ba, yung Diyos, hindi kagawa ng, sambahin mo yung kahoy, di, sambahin lang natin, ancestor natin. So, ganun ba? So, ibig sabihin, may mga kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang kasiraan, may kanya-kanyang kasalanan, at kumbaga, bahala na kayo, patayan kayo, patayan niyo kayo. Kaya ang problema isa, ay talagang matinding pumatay. Sugod ng sugod.
itong pumalis mo. So, gano'n ang nangyayari. So, yun ang nakakatakot na buburuyan yung kasaysayan mo, no? So, dito tayo, balik ulit tayo at napapalayo tayo. So, dito tayo muna ito sa Diyos, ano? Kasi ang Diyos, unang-una, from the very beginning, He created heavens and earth. He never created communism. He never created, no, I say, He never created heavens and communism. He never created heavens and religions, ano? Yung dalawang religion na sinasabi natin. So, anong ginawa niya? At the very beginning, He created the heavens and the earth. Ano? So, yung earth ay yung planeta natin, ano, yung sinasabi. So, yung planeta natin ay nasa kalangitan. Okay? Katulad din ng buwan, katulad din ng ibang mga planeta. Nasa heaven ang mga lupa ng planeta. Yung sinasabi. At sa bawat lupa ng planeta ay may tubig, may apoy, at may kanya-kanyang measurement of time, space, and distance para wala silang collision. Kumbaga ay meron silang coordination, ano? Hindi sila basta-basta magbabanggaan. Ano? So, maliban lang doon sa mga sinasabi natin, asteroids o sinasabi natin ng meteorites, ano, yun, bumabangga sa planeta. No? So, okay, yun ang foundation natin, yung God. At yun ang sinasabi ni Dr. Osiris-San, yung God na gumawa ng heaven. Yun ang kanyang gustong ipaliwanag sa atin. Ano? So, nung magawa na niya ang langit at lupa, ano? Of course, bago niya ginawa yung tao, ipinaghanda muna niya ng lahat ng bagay sa kalangitan at sa kalupaan na kailangan nila. At nung dumami na ang tao, no, katapos nilang lalangin, so, nilalang sila sa Genesis. Okay, makita mo kung paano sila nilalang. Genesis 2:7. Bibilisan lang natin. Ay, hindi sila nilalang sa langit, sa space, no? Nilalang sila doon sa lupa na nasa planeta. Okay? Sabi sabihin, hindi siya nilalang doon sa loob ng simbahan o sa moske. Hindi rin naman siya nilalang doon sa loob ng communism, no? Una-una ay sa planeta, doon sa lupa ng planeta, no? Mula sa alikabok. Ganun yan. So, nagsimula tayo lahat sa wala. Okay. We started from the foundation of our soul. Okay. Bago tayo ng kaluluwa, yung foundation muna ng ating kamay at buong, kumbaga, ay bahay ng ating espiritu. Okay. Bahay muna ng espiritu nila lang mula sa alikabok. No? So, ganun. So, paano nang nilalang yung bahay, no? Okay, nag-create siya, ano, ng housing, kumbaga, casing ng computer, o matutulad natin na bahay. So, yun ang unang nilalang, yung pamamahay ng ating kaluluwa o sinasabing espiritu. And then, paano niya nilalang? Okay. Binigyan niya ito ng hininga ng buhay. Okay. Paano niya binigyan ng hininga ng kanyang buhay? Hiningahan niya. No? Siya mismo ang naghinga mula sa kanyang bibig. No? At yung hininga ng buhay na yon, naging kaluluwang nabubuhay ang tao. Okay. So, ibig sabihin, yung kaluluwa ay espiritu ng Diyos na nasa ating katawan. At yun ang sinasabing tao. Pag sinabing tao, espiritu o kaluluwa na nabubuhay mula sa Diyos. Okay? Pag sinasabing dust of the ground, yan po yung katawan. Yun yung biodegradable. Yun po yung nagkakasakit. Yun po yung lumalakas. Yun po yung yung mula sa baby hanggang pagtanda, bumabalik sa lupa. Okay? Ang simula po yan ay sa dust of the ground ng planeta. Meron po yan. At yung buhay nun, yung katawang lupa na yun, na nabubulok, yung buhay na bumubuhay doon, ay yung spirit kaluluwa natin na sinasabi. Na kung saan sa espiritu natin, doon inilagay ng Diyos yung karunungan niya sa atin. So, ibig sabihin, yung karunungan natin, karunungan ng din ng Diyos. Kung anong pagkaintinda natin sa ating sarili, pag kita sa ating sarili, yun ang karespetong
bahagi ng ating kaluluwa na nakikita natin doon sa lumalang sa atin na sinasabi natin, Ama ng buhay, Ama ng ating espiritu, Ama ng ating katawang laman. Okay? Yung katawang laman natin ang likha doon sa lupa. Ano? So, ang foundation ay ang hininga ng buhay ng Diyos at hindi ang ating mga mosque o kaya ang ating sinasabing churches o ang sinasabing communism. Ano? Okay? Yun ang sinasabi ni Dr. Rizal. So, he's talking about the beginning of creation hanggang 30 of December 1896. Yun po ang kanyang pananampalataya. Okay? Yun po ang kanyang sinasabi, O country, pray to God. No? Sinasabi mo, I leave you there without tyrants, without slaves, without oppressors, where faith does not kill, where the one who reigns is God. Dapat daw sa mosque, dapat daw doon sa church, dapat daw sa communism, hindi mga magulang ang mag-aahari, hindi yung ancestors nyo, hindi yung brotherhood nyo, hindi yung samahan nyo, hindi yung Freemason, no? Yung brotherhood nyo, yung fraternity, hindi yun ang mag-aahari. Yung kataas-taasan, yun dapat ang mag-aahari. Kung gusto nyong mabuhay pagkatapos ng panahon ito. Okay? So, doon na tayo. Di ba? So, nung malalang na niya, si Adan, no? Paano niya nilalang? Punta ka na naman doon sa Genesis 1:26. No? Sinabi ng tao, sinabi ng ama ng tao, siya ang ama ng tao, ama ng espiritu. Kasi ang salitang tao, yun yung nagtitira sa katawang laman. Parang bahay, tao po, di ba? So, pag may lumabas doon, espiritu yun. Okay. So, anong klaseng espiritu? Tao. Di ba? So, ang tao ay isang espiritu na nakatira sa isang katawan na nabubulok. Okay? At yung nabubulok na yun ang gustong bigyan ng buhay na walang hanggan na ang sinasabi natin lumikha ng langit at ang lupa at lumikha ng ating katawang laman at ng ating espiritu na mula sa Kanya. Okay, paano ginawa? Sabi niya, let us make man in our image. Okay, so, kahawig natin ang Diyos. Hindi siya kahawig. Pag nakakita kayo ng hindi natin kahawig, ay ibang espiritu yun. Okay? Maaaring ay angel, maaaring ay evil spirits, no? Maaaring ay illusion, no? So, yung mga likha ng tao, maaaring ganun yun, ano? So, hindi sila tulad natin. So, sabi natin, alien sila. Okay? Sabi natin, Anunnaki sila. Okay? So, ang ibig sabihin ng tao ay kawangis ng kanyang ama sa langit. Okay? Kaparehas natin. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female, Adam and Eve, created he them. Okay. So he, lalaki ang Diyos, iisa lang, ama ng buhay ng mga anghel at ama ng buhay ng mga anak niya na galing sa kanyang kaluluwa. Okay, so ama ng mga kaluluwa ang sinasabing Diyos. Okay? So, mababasa niya sa Hebreo 12:9 na bagamat tayo ay may magulang sa laman, ay may magulang tayo sa espiritu. So, pag sinabing may magulang sa laman, ibig sabihin na galing kay Adam. Yun yung sinasabing genealogy of mankind. Okay? Nagkaroon na ng transmission through blood, of ancestry. Okay? So, ibig sabihin nagkaroon ng tree of life coming from God, and then napunta doon kay Adam, and then dumami ng tao.
Okay? So, nung dumami na, anong nangyari sa tao? Okay. Naging reliyon ba sila? Naging komunista? So, tunghay natin. Para makilala natin yung tao. So, pupunta naman tayo sa Genesis 10:5. Diba? So, tagalogin natin. Sa mga ito, nangababahagi ang mga pulo ng bansa. So, nagkaroon daw ng pulo ang bansa. Nagkaroon daw ng pulo-pulo ang bansa. So, paano natin papaliwanag yun? Okay? So, ganito yan. Naging ganyan, ano? So, okay, tanggalin natin itong ulap para makita natin mabuti. Okay? So, wala nang ulap. So, balik na tayo. So, ibig sabihin, diyan na nagsimula itong nasabi na Genesis 10:5, no? Pagkatapos na sinabi ng Diyos na humayo kayo at magpakarami, ang mga tao ay naging pulo-pulo ng bansa. Okay? Hindi siya pulo-pulo ng reliyon. Okay? So, ang papakita natin mamaya ang pulo-pulo ng reliyon. Ano? May pulo ng Roman Empire, may pulo ng Islamic Empire, at mayroong pulo ng Communism Empire. Okay? So, doon natin differentiate yung nasabing kaharian sa langit. Okay? Paano ka mananalangin? Papasok ka ba sa loob ng kwarto? O papasok ka sa loob ng mosque? O papasok ka sa loob ng church? O papasok ka na sa komunismo? So, maraming portal in heaven. Okay? Kung ikaw gusto mo makapasok doon sa portal and communism, from Catholic, mag-convert ka ng communism. Kung gusto mo namang pumasok sa Katoliko, may portal din naman. Magpabautismo ka bilang Kristiyano. Para makabot, maging Kristiyano ka at makilala mo yung Diyos, sapagkat si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan. Sino si Jesus? Isa ba siyang reliyoso o isang Israelita o isang anak ni Adam? Si Adam ba ay mula sa church o mula sa Islam? So kung gusto mo naman na ikaw ay Muslim, pumasok ka ng portal ng komunism, pwede. Nakukonvert ka lang naman. So, palipat-lipat ka naman sa dalawang kaharian. Kung umayaw ka naman dyan sa komunism, may portal din naman ang bukas naman ang pinto sa'yo ng Islam. Pwede pumasok ka dun. Magpabautismo ka. Ano bang tawag doon? Magpa-pray over ka. Di ba? Mababago ang buhay mo from communism to Islam. Kaya lang, problema, mag-away-away pa rin kayo Islam galit sa communism, communism galit sa Islam. Hindi magkasundo. Sino ba talagang kailangan alipinin sa kanila? Diba? Ganon din sa Kristyanismo. Mismo sa karya ng ating Kristyanismo, nag-away-away. Paratay at pares Kristiyana. Katitigan na. Kainom lang ng San Miguel Beer. At nawala na sa katinuan. Wala na. So, lahat ng tao, maging communism, Islam, and Catholicism, Christianism. Nawala na yung katinuan ng Espiritu na nasa kanya, wala na, hindi na niya naintindihan. Kung kayong tatlo naman, communism, Islam, and Christianism, o Christian, pasok naman kayo doon sa sinasabing Freemason. Bukas din doon ng pinto. Maghalo-halo na kayo doon. So, sino ba talaga ang lumalang sa inyo? Diba? Kayo pa ba ay nasa loob ng inyong katawan? Nasa kaharian pa ba kayo ng Diyos? So, yun ang sinasabi natin dito. So, kagulo-gulo na, kabuklod-buklod ng kasaysayan ng bansa, kasaysayan ng mundo. So, ang sinasabi ni Dr. ng ating pambansang bayani ay ang Pilipinas ay bansa, hindi reliyon, hindi komunismo, hindi Freemason, bansa na may Diyos, napakaliwanag, di ba? So, lahat ng tao na nasa reliyon,
nasa Freemason, o nandyan man sa komunismo, hindi nila kayang gawin yung Diyos. Hindi nila kayang lumikha ng Diyos. Hindi nila kayang lumikha ng kaluluwa. O yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Kaya huwag kayong papatay sapagkat ang Pilipinas ay hindi martyrdom state ng Islam. Hindi martyrdom state ng Kristyanismo. Hindi rebel state ng communism. Walang pinapatay na apo ng China sa Pilipinas. Kaya sapagkat ang Pilipinas, kung gusto mong maging Pilipino, sinasabi niya, suko mo yung buhay mo sa bansang Pilipinas. Line 325 paragraph 1 and line 325 paragraph 5, suko mo. Bakit mo isusuko ang buhay mo sa ilalim ng kalangitan ng bansang Pilipinas? Dahil ang Diyos ng Pilipinas ang may likha ng langit at ng lupa, ng region of the sun, ng atmosphere, ng dagat, ng araw, ng ulan. Diba? Yan ang sinasabi ng mga bituin ng time, space, and distance in heaven. Yan ang sinasabi niya, walang iba. At itong sinasabi niya ito na last farewell, ito ay awit. Panalangin at awit ng isang bansa na tumatawag sa Diyos. Bansa na pinaghaharian ng Diyos. At Diyos na hindi paaalipin sa Chinese garden, sa ancestors ng Chinese garden. Diyos na ipaglalaban ang mga Pilipino sa pamamagitan ng panalangin. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Diba? Sabi niya, ang final redemption, no? Yeah? Ang final redemption ng bansang Pilipinas ay sa pamamagitan ng pananalangin sa Diyos. Diba? Yan. Line 5 of paragraph 9. Ang sa pananalangin lamang ng Pilipinas magkakaroon ng katubusan, kaligtasan ang mga Pilipino. Oh, sino ba yung nandito? Mga Pilipino yung nasa Pilipinas, di ba? So, hindi pwedeng mawala ang Pilipinas kung magdadasal ka. Dahil yung Pilipinas magdadasal sa Diyos niya na lumalang sa lupa at langit niya. Diba? So, paano mawawala ng national hero magdadasal sa Diyos? Kasama siya ng bansa niya na nagdadasal sa line 5 of paragraph 10. Si Jose Rizal nagdadasal ng kanyang kapahingahan. Gusto niyang ipagdasal sa Diyos ang kanyang kapahingahan sa pamamagitan ng pagdadasal din ng kanyang bansa doon sa Diyos sapagkat hindi si Jose Rizal ang naghahari doon sa Pilipinas kundi yung Diyos. Kaya nga isinuko ni Jose Rizal yung kanyang sarili para sa Diyos dahil yung Diyos ang hari. So paano magiging hari si Limahong at saka si Domingo Lamco? So ibig sabihin, illegal immigrants minanipula, ano? So, alam mo si Domingo Lamco, nag-convert ng Catholic. So, ngayon, yung mga apo niya, from Catholic, gusto nila na tingnan ay yung komunismo ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ba, tinignan yung Catholic? Tinignan ba yung Islam? Tinignan ba yung communism? At tinitingnan niya yung Diyos na lumalang ng langit. Yung lumalang na sinasabi niya mga pulo ng bansa. Okay, so ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Xi Jinping. Imagination lang ni Domingo Lamco. Hallucination lang ni Duterte, ni Aquino, o yung sinasabi nating mga lahi, no? Ng bayan o mga taong bayan o mga anak ng bayan. Pag sinabing mga anak ng bayan, galing sa June 12, 1898 hanggang kay General Yefe, no? Dito sa dito kay General Yepe. Okay, nag-insert naman sila dito, ano? Kaya nababago yung ating nababago yung ating yung ating mga drawing dito, no? So, pwede natin lagyan ng correction ito. Lagyan natin ng pula. Okay, so ganyan pag kailangan natin maintindihan talaga kasi hindi natin maintindihan ang kasaysayan natin. Hahamakin tayo. Tatawanan tayo sa buong mundo sapagkat sarili nating kasaysayan, hindi natin alam. Parang sinabi na, dumating yung inchik, tinanong ka, kaninong bahay ito? Sa lulo namin yan eh.
Paano mo nasabi? Alam mo ba yung kasaysayan ng si Rizal? Ay, kung hindi mo alam, Pilipino ka, di mo alam. At sila alam na alam. Ay, sasabihin niya, lumayas ka, di mo nga alam ang kasaysayan. Alam mo ba itong dagat dito? Sa lulo ko yan. Oh, dapat alam natin ipaliwanag. Sasabihin ng insyo ko, yung langit na yan, sa lulo ko rin yan. Yung araw, yung tubig. So, dapat alam natin ipaliwanag. Para hindi kunin yung araw at gawin nilang ilawan. So, sabi natin, flashlight doon sa bahay ni Domingo lang po. No? So, hindi natin pinapaliwanag. No? So, yun yung sinasabi natin kariyan. So, dadako ulit tayo kapag hindi pa tayo tapos. No? So, nung sinasabi niya, magawa na yung sinasabing mga bansa. No? Kasi napakalaga na alam natin na ipaliwanag yung bansa natin. Okay? So, wala na yung record natin dito. Erase na. Okay, so papaliwanag natin. So, ngayon, andito tayo ngayon, no? So, yung mga bansa na yan ay ginawa ng Diyos. No? Hindi nilikha ng tao. Yan ang pinapaliwanag ni Dr. Rizal. No? Iba doon sa pinapaliwanag ni Duterte na sinasabi niya, nilikha daw ito na bayan. No? Ng province, no? Hindi pwede, no? Kasi nilikha ito ng Diyos na bansa. Ito, bansa. Ito, bansa. Japan, bansa. Ecuador, Equator na ito. Indonesia, yan ay bansa. No? Papua New Guinea, bansa. Australia, bansa. So, lahat ng bansa. Amerika, bansa. Ang daming bansa dito. Korea, South Korea, North Korea, no? O dati ito, Korea lang. Bakit nahati siya? Diba? Walang pinagkaiba dito sa Pilipinas. So, ang komunismo ay hindi siya nakakabuo ng kaharian. Hinahati-hati niya yung kaharian ng tao. Bansa na siya, yung isa naging komunist, yung isa naging Christian. Ito naman, bansa na siya dati, yung isa naging tatlo na siya. Kasi itong South naging Muslim o Islam. Itong North naging Christian. O ay yung galing dito sa Pujian na galing dito, no? Na gusto niya isuko sa kanya yung mga tao na Muslim, mga tao, mga Pilipino Muslim, mga Pilipino Kristiyano, ay gusto niyang isuko sa kanyang, kasi ang ancestors daw ng Pilipinas at yung Diyos ng Pilipinas ay nilikha ng Inchik. Mamaya dadako tayo dyan. Naging topic na natin yan. So, balik ulit tayo dito. So, ito yung sinasabi na yung bansa, at yung mga puno ng bansa, ay mga lupain na nilikha ng Diyos na binigyan ng kanya-kanyang wika. So, sa galing wika, galing sa espiritu, sa kaluluwa. Ang kaluluwa, hininga ng Diyos na nasa atin. Buhay ng Diyos. Babalik sa Diyos. Ang katawang laman natin babalik sa lupa. Yun ang sinasabi niyo si Rizal, di ba? Bumabalik daw sa lupa yung katawan niya. Di ba? Di ba rin lang kung ayaw na maniwala sa akin. Basta, kahit yung aking katawang lupa, ilagay na lang dyan sa carpet, bilang carpet of the field. Maging sahig na lamang sa lupa. Sahig sa alikabok ng lupa. Yung kanyang laman at dugo. Ganun pinapahalaga ni Dr. Rizal sa kanyang bansa. Inaakap niya kahit nasa kabilang buhay. Ano ba yan? Nakasulat? Basahin natin mabuti. So nung maging bansa ng mga lupain sa buong planeta, diba? Dito. Okay. So, nandito na tayo sa sinasabing kaharian ng tao. Okay. So, yung kaharian ng tao ay naipaliwanag na natin paano nagsimula. Sila ay mga bansa. Kaya, sabi doon, di ba? Okay? Dito nagsimula ang Pilipino, sa Psalm 33:12. Yan.
mapalad daw yung bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bansa na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. So mali na dito ang translation. Bansa. Ang ginawa mong bayan, ang Pilipinas, magiging probinsya. So hindi pwedeng ginawa mo ng bansa ng Diyos, sabihin mo pang bayan. So diyan na tayo nagkakamali sa pagpili ng gagamitin salita. So meaning na yung translate nito ay isang religion na may kinalaman diyan sa pagbabago ng history ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay? Kaya nga hindi niya mahal ang kanyang sariling salita kasi gusto niyang tawaging bayan ang sinabing bansa. Kung mahal mo ang Pilipinas, gawin mo siyang bansa. Kasi kung gagawin mo ang bayan, hindi ka makakabalik dyan. Kasi sabihin ng ibang tao, hindi. Sakop yun ang province. Di ba? Yan ang ginagawa ni Domingo Lamco hanggang kay Duterte. Bayan. At yung mga yung revolutionary movement na sinasabi, mga anak bayan, yan yung paniniwala nila na ang Pilipinas ay nilikha ng kanilang ancestors bilang bayan at hindi bilang bansa ng Diyos. So, nagkakaroon na ng conflict, no? Dito, sinasabi dito, ang Pilipinas ay bansa ng Diyos, pinag-ari ng Diyos. Ang bansang Pilipinas ay tumatawag sa Diyos. So, ibig sabihin, bansa ito ng Diyos. So, dito kinuha ni Dr. Jose Rizal sa Psalm 33:12 ang pangalang Pilipinas. Pili, chosen. Diba? P. E. Inheritance. P. People. Ina. Ano yun? Motherland of our soul. Dito pinanganak. Sa lupain. Ng Pilipinas ang laman ng ating mga magulang. Okay, yun ang ibig sabihin nun. So, sa madalit sabi, kung gusto natin isulat para maintindihan ninyo ulit, para alam ninyo kung sino at ano tayo sa kaharian ng langit. Okay? So, palabasin natin. I-drawing natin muli para maintindihan nila na yung salitang Pilipinas ay hango sa Psalm 33:12. Okay? Yung Psalm 33:12. Okay? Pwede mo? Okay. Ayan. Lagyan natin. Yan po hango ang salitang Pilipinas. Kaya gusto ko lang paliwanag sa inyo na yan ay hinango ni Dr. Jose Rizal. Bansa na ang Pilipinas bago dumating ang Kastila at ang Spain. At ang nagbigay ng bansa natin ay ang Diyos. So, pili. Ang pili ay dalawang word po yan na pinagsama. Okay? Pili means chosen. Okay? Pili na inheritance pa. No? So, ibig sabihin, ang P, okay, equals chosen, no? Ang pili. Okay? So, chosen. Dalawang word, no? Okay? Plus, inheritance. Pili. Okay, ano naman yung sunod? So, yung sunod na word ay pili, P. Okay? Ang meaning nun ay people. Choosing inheritance of people. Okay? Di ba? Kompleto na tayo. So, yan. So, okay. Okay. Philip. Philip na, di ba? So, ang sunod ay Ina. Okay?
Motherland. Okay? So, ano yung S? Diba? Kasi meron kang S, di ba? Sa Pilipinas. So, ganito S. Ibig sabihin nun ay sovereign. Santo. Okay? Of our God. At the region of the sun of the Sea Orient. Okay, kukumpletuhin mo. Sorry. Ganun yan. So, ganyan pag nag-unawa. So, ngayon, mag-drawing tayo. Blue. So, i-click muna natin sa labas para mag-effective, ano? May saka tayo mag-drawing ng pili. Okay. Hindi yan galing, yung salitang Pilipinas, Tagalog yan, hindi yan galing kay King Philips. Galing yan ay sa Diyos. Kasi ang salita ay buhay. Yung sa salita tayo, galing sa ating bibig, dapat yung ikinabubuhay, kabubuhay. Ibig sabihin, kukuha tayo ay mula sa sinalita ng Diyos kay Moses. Hindi yung sinalita ng reliyon galing sa oral belief, yung sarili mong invento sa relihiyon mo. So, di ba, kung Pilipinas. So, malinaw na ang salitang Pilipinas ay hindi galing kay King Philips, kundi galing sa Diyos. Sapagkat ang salita ay galing sa Diyos. Hininga ng buhay ay galing sa Diyos. No? So, ganun yan. Okay. Philip. Ina. Okay. Okay. So, ganun yan. So, yung Pilipinas, salitang Pilipinas, dito galing. Ang nagpili ay Diyos. Okay? Kasi pag sinabing sariling kanya, sovereignty. Sariling mana, meaning sovereignty. So, pinili ng Diyos, ang bayan na ang bansa na pinili ng Diyos. Okay, yun ang sabihin na Pilipinas. Okay, so sulat natin na ang Pilipinas ay bansa, no? Pilipinas. Okay. Yan ang meaning ng Pilipinas. So, malinaw na po. Okay? So, pag sinabing Pilipinas, yan ay bansa, no? Kaya dyan, walang taong bayan. Wala diyang taong bayan. Meron tayong bansa na ang mga tao ay pinili ng Diyos hindi bilang bayan, kundi bilang bansa. Okay? Saan makikita yung bansa? Genesis 10:5. No? Walang pulo na lupa na lahi ng tao na ginawang bayan. Okay? Lahat ng sinasabing lahi na may sariling wika ay tinawag na bansa, no? So, walang taong bayan dito. So, yung mga nagrarally dyan na tauhan ng PDP Laban at tauhan ng mga Katolikong komunista. Kasi yan, mga Katolikong komunista, yung mga nagrarally dyan, mga baptismado yan, na tulad ni Domingo Lamco, na pumasok lamang bilang Katoliko, aminado naman sila na convert sila doon sa Spain at sila ay nag-exist noong gawin yung sinasabing garrison ng mga alipin, no? So, tinitrade sila ng mga noong panahon ng mga Enchik ay binibenta lang sila, mga alipin sila ng Portuguese dinadala sa Pilipinas. So yung mga Pilipino na nadating ng Kastila, ginawa rin alipin ng Kastila
at yun po ang ating pinag-usapan. Pag sinabing tao, hindi yan nilalang ng Diyos na alipin. No? Nilalang yan ng mga anak ng may kapal o sinasabi nating may likha. So, ganun po yan. No? So, alam naman natin na may Catholic ng Muslim. Yung nag-convert ng Muslim na Catholic, yung sinasabi natin, may Islam na Catholic. No? So, may Kristiyanong Islam, at yung mag-asawa na magkaibang reliyon pero nag-asawa. No? And vice versa, di ba? Meron naman na Muslim sa Christian na parehas komunista. Di ba? Meron yan, karamihan yan sa mga Chinese. Yung Chinese, nag-convert mo ng Kristiyano, and then pagka-convert ng Kristiyano, pumasok ng Islam, pag-infiltrate. So, ibig sabihin, ang kanya ay Krislamcom. Tatlo lang kaharian niya sa kanyang kaluluwa eh. Di ba? O kaya Mao. Ang magandang tawag doon. Mao Krislam. So, ibig sabihin ganun talaga. Pag nag-aasawahan yung mga ideolohiya, combination na sila ng sinasabing makakamatay. Wala yung pagkatao mo. Kung sumali pa sa Freemason, di apat na kaharian espiritu sa mga anak mo. Ano mangyayari doon? Kamu dadalhin yung kaluluwa ng anak mo. Di ba? Yan ang sinasabi dito na mahalin natin yung Diyos ng higit sa ating sarili. Kung tayo magulang, di tayo higit sa Diyos. Kung tayo ay bansa, hindi tayo higit tayo sa Diyos. Mas higit ang Diyos kaysa sa mga bansa. Sapagkat ang mga bansa, nilalang lamang at pinili ng Diyos. Di ba? So, in English, makinig kayo mga Kristiyanong Muslim, Kristiyanong Inchik, Kristiyanong komunista. Nasa simbahan, Sa halimbawa, yung mga apo ni General Yepe, komunista. Kung komunista kayo, ay makinig kayo dito sa programa natin. Sapagkat ito ay hindi para sa aking sarili. Ito ay para sa ating lahat, para sa paglilinaw na kayong mga nilikhari ng Diyos na tulad ko, na dapat magpakumbaba doon sa pinagmulan o sa foundation ng buhay. No? Hindi foundation ng Inchik ang sinasabi na doon inilagay ang kaharian ng langit, no? O yung sinasabi natin region of the sun, o yung heaven and space and measurement of space, distance and time. So ang pinag-usapan dito ay life and spirit of human being. Sino tayo? No, so makinig ka, Mr. Buloy, So ang kaharian ng langit ay hindi nasa iyo sapagkat ikaw ay kailangan mong matuto. So yung mga i-discuss ko dito ay pag-aralang mabuti sapagkat ang iyong sarili ay hindi mo kilala. So hindi mo mapapapirma na papasukin lahat ng tao dyan sa kaharian mo dyan sa Davao dahil hanggang Davao lang yan. Okay? So ito, pakinggan mo. So ngayon, ipapaliwanag natin yung hindi naintindihan ni Buloy, na bakit nag-emerge ang reliyon niya, ay ipapakita natin. Okay, so nung dumami na ang mga bansa, so saan sila nagmula ang mga bansa? Di ba? Galing siya sa tao. O, ibig sabihin, walang nilalang na reliyon, walang nilalang na komunismo. Paano natin nasabi? Kasi sinasabi dito na siya ang Alpha at ang Omega. Hindi siya ang Alpha at si Kibuloy. Sabi siya ang Alpha at Omega. Ibig sabihin, siya ang una at ang huli. So makikita mo yan sa Isaiah 43:10, Mr. Kibuloy, Isaiah 43:10-15. Ibig sabihin, siya ang Diyos ng Israel, hindi yung Diyos ng Davao. Kaya sinasabi niyan. So, Isaiah 43:10, Isaiah Isaiah 4:21. Okay, tingnan natin kung paano yun. Baka tayo magkamali ay
mahirap na. So, tignan natin dito. Okay, gawa tayo ng bagong Bible. Create ulit tayo. There's new Bible, new book. Okay. Mali. Okay. Okay. Create tayo dapat. Okay, medyo nakalimot na tayo. Okay, dito. New book. View. Mali pa rin. Okay. So, sulatin natin dito ay ang inaan natin kanina. Okay. Naging bayan na. Okay. So, nawala tayo, no? Okay. Ang pinag-usapan natin kanina ay nandun tayo sa okay. Isaiah 42:1. Tama. Isaiah 42:1. Tama. 42:1 pala. Okay. So, Isaiah 42:1 ang sinasabi natin. Iko-correct na lang natin to. So, F4 ulit tayo. And then, i-double click natin to para ma-edit natin. Okay. So, medyo umukunti na tayo. Kamali, no? 42:1. Okay. Yan sinasabi niya. Okay. Kung nasa iyo daw ang espiritu ng may likha, okay, ay ikaw ang Misaya. Sabihin, hindi siya, ang Misaya ay hindi pwedeng magsalita ng hindi na magkakaroon pagkatapos niya. Ay sinasabi. Hindi magkakaroon. Sabi niya, walang Diyos na maging una sa akin. Hindi magkakaroon.